King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 33. Buhay sa kamatayan. Dahil nagtatago siya sa loob ng puno, nakikita ni Zhao Fang ang lalaking nakasuot ng kulay abo, ngunit hindi siya nakikita ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Hindi kaagad nagpaputok si Zhao Fang, sa halip ay ginamit niya ang kanyang kaliwang mata upang kalkulahin ang ruta ng kanyang mga palaso. Sa sandaling bumaril ako, ang aking aura ay makikita ng dalawang nakamamatay na hayop. Nanatiling kalmado si Zhao Fang. Ayaw niyang harapin ang dalawang silver-striped blood leopard nang mapatay niya ang lalaking naka-gray. Ang lalaking nakaabo ay halos hindi makaharap sa dalawang nakamamatay na hayop, ngunit ginamit din niya ang bahagi ng kanyang enerhiya upang manatiling bantay sa mga panlilinlang ni Zhao Fang. Hindi napigilan ni Zhao Fang na mapabuntong hininga. Ang taong ito ay karapat-dapat na maging isang piling tao. Sa sitwasyong ito ay nagawa pa niyang mag-ingat. Hong. Sa sandaling ito, isang bahagyang panginginig ang nagmula sa lupa na parang may napakalaking halimaw na dumaan. Roar. Ang dalawang silver-striped blood leopards, na may cultivation sa peak of 5th rank, ay agad na kinilig at tumigil sa pag-atake. Roar. Isang nakakatakot na alulong ang tumunog sa buong radius ng 10 milya. Ang hindi mabilang na mabangis na hayop, at maging ang ilang nakamamatay na hayop, ay nanginig nang marinig ito. Ano yun? Naramdaman ni Zhao Fang ang pagkalampag ng kanyang eardrums. Ang dagandong lang ay naging uneasy na siya. Hindi maganda. Parang may napagtanto ang lalaking nakasuot ng gray at agad na pumuti ang mukha. Ang lalaking naka-gray ay mas alam ang tungkol sa Sky Cloud Forest kaysa kay Zhao Fang. Yan ay, gamit ang kanyang kaliwang mata, nakita ni Zhao Fang ang isang purple-black color na two-winged sword-teeth tiger, 7 hanggang 8 metro ang taas at 10-10 metro ang haba, mukhang isang maliit na bundok. Ang ganitong laki ay nagpang-inig sa isang tao. Sa mga tuntunin ng haba, ang green-headed Tiger King ay magiging isang sanggol kumpara dito. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi gayunpaman ay ang pares ng itim na pakpak sa likod ng tigre, na nagpapahintulot nitong lumipad. Hong. Masisira ang mga puno saan man pumunta ang two-winged sword-teeth tiger. Two-winged sword-teeth tiger. Mataas na antas na nakamamatay na hayop. Ang lakas sa paligid ng ika-8 ranggo ng martial path. Nanginginig sa takot ang lalaking nakasuot ng kulay abo. Ang aura ng isang mataas na antas na nakamamatay na hayop ay magpapang-inig sa isang tao bilang paggalang. Walang tigil na nanginginig ang mga binti ni Zhao Fang. Hindi niya makontrol ang kanyang katawan sa ilalim ng nakakatakot na aura. Roar. Isang malakas na dagandong ang nagmula sa two-winged sword-teeth tiger na ngayon ay bumubulusok patungo sa silver-striped blood leopard at sa lalaking kulay abo. Tulungan mo ako. Sinubukan ng lalaking nakaabo na lumaban. Basag. Binuksan ng two-winged sword-teeth tiger ang bibig nito at nilamon ang isang silver-striped blood tiger na buo. Ang eksena ay nagpalamig sa puso ni Zhao Fang. Naramdaman pa ni Zhao Fang na alam ng two-winged sword-teeth tiger ang kanyang pag-giral. Matapos kumain ang two-winged sword-teeth tiger ng silver-striped blood leopard, ang mga mata nitong kulay lilang dugo ay casual na tumingin sa kung saan nagtatago si Zhao Fang. Ano? Naramdaman ni Zhao Fang na nanlamig ang kanyang katawan. Nang ang isang nakamamatay na hayop ay umabot sa mataas na baitang, hindi ito dapat maliitin. Nakakita ka na ba ng tigre na may pakpak na kasing laki ng maliit na bundok? Takbo. Tumakbo ng mabilis. Kung hindi ako tatakbo, wala nang natitirang pagkakataon. Si Zhao Fang ay may pagnanais na mabuhay. Sa ilalim ng nakakatakot na presyon ay ibinuhos ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kaliwang mata. Tinulungan siya ng kaliwang mata na maging mahinahon muli. Naglabas din ito ng Sagetsit ng init na pantay na kumakalat sa buong katawan niya. Naramdaman ni Zhao Fang ang pagbaba ng takot. Takbo. Naging blur ang kanyang katawan habang tumatakbo patungo sa isang patay na sulok. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Zhao Fang ang isang nakamamatay na aura na dumampi sa kanya. Basag. May sumigaw mula sa likuran. Ang iba pang silver-striped blood leopard ay namatay din. Sa isang iglap, napatay ng two-winged sword-teeth tiger ang dalawang nakamamatay na hayop sa pinakamataas na ika-5 ranggo. Ang lalaking naka-gray na lang ang natitira sa paligid. Takbo.
Ang lalaking nakasuot ng kulay abo ay tumakbo sa kabilang direksyon sa kawalan ng pag-asa. Ang two-winged sword-teeth tiger ay dahan-daang ngumunguya ng pagkain sa bibig nito bago siya dahan-dahan at masayang hinabol ang lalaking kulay abo. Kahit na ang two-winged sword-teeth tiger ay mabagal, ang distansya sa pagitan ng dalawa ay nagiging mas maikli. Ang lalaking naka-gray ay may mataas na ranggo na kasanayan sa bilis na sinanay niya sa mataas na antas, at sa ilalim ng kawalan ng pag-asa, ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa kay Zhao Feng ng kalahati. Sa kabilang panig, ang bilis ni Zhao Feng ay sumabog din sa pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Mas makinis na ngayon ang kanyang lightly floating fairy. Ang aking paglilinang ay umabot na sa tuktok ng ika-4 na ranggo. Bagamat naramdaman ni Zhao Feng na tumaas ang kanyang cultivation, hindi siya nakakaramdam ng anumang kaligayahan mula rito. Dahil napakalakas ng pakiramdam ng two-winged sword-teeth tiger. Kahit tumakbo ang isa ng 10 milya ang layo ay mahahanap pa rin ang isa. Sa sandaling ito, may sumigaw mula sa likuran. Heavenly Mooncut. Ginamit ng lalaking nakaabo ang kanyang panghuling pag-atake dahil alam niyang mamamatay siya. Ang lakas ng espadang iyon ay umabot na sa pinakamataas na antas. Hindi lamang iyon, ang paglilinang ng lalaki ay lumampas sa ika-6 na ranggo. Shua. Ang talon ng kawalan ng pag-asa, na maaaring pumatay sa halos sinumang cultivator ng ika-6 na ranggo, ay tumama sa katawan ng two-winged sword-teeth tiger. Roar! Ibinuka ng two-winged sword-teeth tiger ang bibig nito at nilamon ang lalaking nakakulay abo at buo ang kanyang mga sandata. Para sa mapangwasak na Heavenly Mooncut na iyon, nag-iwan ito ng kalahating pulgadang marka ng dugo sa two-winged sword-teeth tiger. Para sa isang nilalang na ganoon kalaki, ang ganitong uri ng pag-atake ay walang iba kundi isang kilati. Nang mamatay ang lalaking nakasuot ng kulay abo, naramdaman ni Zhao Feng ang kanyang sarili na nababalot ng kamatayan. Ang susunod na layunin ng two-winged sword-teeth tiger ay siya. Buti na lang may gap pa sa kanila, at unti-unti lang siyang hinahabol ng tigre. Ang two-winged sword-teeth tiger ay kumain din ng ilang mabangis at nakamamatay na hayop habang hinahabol siya nito. Ang orihinal na akala ni Zhao Feng ay dahil puno na ang tigre, hahayaan siya nitong umalis. Gayunpaman, tila pinaglalaroan siya ng two-winged sword-teeth tiger, dahan-dahan ngunit tiyak na humahabol sa likod. Ang bastos na ito. Si Zhao Feng ay nanumpa habang ginagamit niya ang kanyang kaliwang mata upang maghanap ng ruta para mabuhay. Biglang may lumitaw na maliit na sapa sa kanyang kaliwang bahagi. Ito ay humantong sa isang kanyan. Natagpuan ni Zhao Feng na may malalim na kuweba 10 milya papunta sa kanyan. Ang two-winged sword-teeth tiger ay hindi makakasya sa loob ng kuwebang iyon. Hindi nagtagal ay nagbago ng direksyon si Zhao Feng at tumakbo patungo sa sapa. Teng! 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 Bahagyang humakbang ang mga paa ni Zhao Feng sa ibabaw ng tubig habang tumatawid siya sa sapa. Nasanay na siya sa lightly floating fairy sa ganoong antas na hindi naman mahirap maglakad sa tubig. Ho! Ho! Ang two-winged sword-teeth tiger ay biglang nagpakpak ng kanyang mga pakpak habang ito ay humahabol kay Zhao Feng. Takbo! Dumiretso si Zhao Feng patungo sa kuweba. Ang tigre ay hindi teknikal na lumilipad na hayop kaya ang bilis nitong lumipad ay hindi mabilis. Dagdag pa sa katotohanang puno ito, hindi ito makakalipad ng ganoon kabilis. Gayunpaman, hinabol pa rin nito si Zhao Feng. Palapit ng palapit ang kuweba. 10 milya, 9 na milya, 8 milya. Nang may natitira pang 1 hanggang 2 milya, nakaramdam si Zhao Feng ng malamig at madilim na aura. Ho! Ang aura ay nagmula sa loob ng kanyan. Siya! Ang kakaibang tunog ay naging sanhi ng panginginig ng puso ni Zhao Feng. Nag-alinlangan din ang tigre sa likod niya. Halata namang nag-iingat din ito. Ho! Mahaba! Biglang, isang malakas na panginginig ang nagmula sa loob ng kanyan. Isang sawa na pula ang dugo, 10-10 metro ang haba, ang lumabas mula sa loob ng kuweba. Ang aura ng sawa na ito ay hindi mas mahina kaysa sa tigre. Nanlamig ang katawan ni Zhao Feng. May sawa sa harap at tigre sa likod. Mas malala pa ito kaysa dati. Sa kabutihang palad, ang atensyon ng sawa ay unang naakit ng two-winged sword-teeth tiger. Magkaharap ang dalawang nilalang.
Ang two-winged sword-teeth tiger ay umungal sa himpapawid, na tila nagpapakita ng kanyang pangingibabaw. Sumirit pabalik ang pulang dugong sawa. Ito ang teritoryo nito. Para kay Zhao Fang, ang mahinang ito ay hindi pinansin. Pagkaraan ng ilang sandali na magkaharap, ang two-winged sword-teeth tiger ay tuluyang nawalan ng pasensya at sumugod patungo sa pulang dugong sawa. So, diretso ang pagtalon ng sawa patungo sa tigre. Kaagad, nag-away ang dalawang nakamamatay na hayop. Kung saan sila nag-away, ang lupa ay nanginag. Maingat na itinago ni Zhao Fang ang kanyang aura habang dahan-dahan siyang gumagalaw patungo sa kuweba. Dagandong. Biglang nagsimulang kumagat ang dalawang halimaw. Ang madugong eksena ay nagpalundag sa puso ni Zhao Fang. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay lumiit at lumiit ang mga galaw ng dalawang halimaw. Makalipas ang kalahating oras, nagkaroon ng patay na katahimikan sa loob ng kanyan. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang habang dahan-dahan siyang gumagalaw patungo sa katawan ng dalawang nakamamatay na hayop. Kinumpirma rin niya na ang dalawang halimaw ay patay sa kanyang kaliwang mata. Napabuntong hininga si Zhao Fang nang makarating siya sa harap ng maliliit na hayop na kasing laki ng bundok. Hindi niya sila maisama pabalik sa Sunfeather City. Biglang nahadjap ng mata niya ang malamig na liwanag. Yumuko si Zhao Fang at naglabas ng isang hubog na talam mula sa bangkay ng tigre. Ang hubog na talam na ito ay ang sandata ng Greyman. Ito ay lubhang matalim. Roar! Nagsimulang humagulgol ang mga nakamamatay na hayop at mababangas na hayop sa malapit. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata upang i-scan ang lugar at agad na nagulat. Mayroong higit sa 30 hayop sa ika-6 na ranggo ng martial path na papalapit. Hindi maganda. Ang mga bangkay ng dalawang mataas na antas na nakamamatay na hayop na ito ay tiyak na nakaakit ng iba pang mga hayop. Agad na kinuha ni Zhao Fang ang hubog na talam at tumakbo patungo sa kuweba ng pulang dugo na sawa. King of Gods, Kabanata 34. Paglukso at hangganan. Sa pagpasok ni Zhao Fang sa kuweba, agad siyang nakaramdam ng lamig. Habang palalim ng palalim ay lumalalim ang lugar sa loob ng kuweba. May ilang nakamamatay na hayop at mababangas na hayop sa loob ng kuweba, ngunit lahat sila ay mahina. Habang nakikita niya ang mga ito mula sa malayo, ginamit niya ang kanyang pilak na busog upang putulin ang mga ito. Kapag malapit na sila, gagamitin niya ang bago niyang hubog na talam. Ang talam ay madaling makahiwa sa mga nakamamatay na hayop. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang pader ng batong pulang dugo at sa ilalim ng pader ng pulang bato, mayroong isang lawa na pulang dugo. Paminsan-minsan, may mga bula na sumusulpot sa ibabaw ng lawa. Hindi alam ni Zhao Fang kung ano ang pulang likido, ngunit naramdaman niya na ang aura nito ay katulad ng sasawa. Halaman ng dugo, Blood Espiritu Grass, Blood Bamboo Rock. 300 taong gulang, 500 taong gulang, 1,000 taong gulang. Tumawa si Zhao Fang habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pulang bato. Ang ilang mga treasured na gamot ay tumubo sa batong pader at ang pinakamatanda ay umabot sa 1,000 taon. Dahil minsan na kumain si Zhao Fang ng 200 at 300 taong gulang na mapagkukunan, halatang alam niya ang halaga ng mga gamot na ito. Ang isang normal na 500 taong gulang na halaman ng dugo ay nagkakahalaga ng 20,000 o higit pa. Tulad ng para sa mga halaman ng dugo at mga damo ng espiritu ng dugo na higit sa 1,000 taong gulang, walang anumang stock sa Sunfeather City. Halos kalkulado ni Zhao Fang na mayroong humigit kumulang 23 taong gulang na halaman, mahigit 10,500 taong halaman at 1,000 taong gulang na halaman. Ang 500 taong gulang na halaman ay mahusay para sa mga normal na martial artist. Kung tungkol sa mga halaman na may 1,000 taong gulang, bihira pa nga ang mga ito para sa mga cultivator ng ika-6 na ranggo at martial master sa ika-7 na ranggo o mas mataas. Hindi mapigilan ni Zhao Fang ang kanyang kaligayahan. Kapag hindi namatay ang isa, tiyak na swerte ang darating sa iyo. Si Zhao Fang ay nasa isang sitwasyon sa buhay at kamatayan, ngunit nakaligtas siya. At sa kawalan ng pag-asa, napunta siya sa lupaing ito ng swerte. Habang naglalakad si Zhao Fang patungo sa pulang batong pader, hindi niya agad pinulot ang mahahalagang halaman. Nakatuon ang kanyang paningin sa pulang lawa. May ilang patay na balat ng sawa na nakahiga sa tabi ng lawa.
Kung tungkol sa likido, umagos ito mula sa pader ng bato. Para lumaki ang pulang batong pader ng gayong mahahalagang materyales, makikita na ang likido ay tiyak na hindi normal. Tumitig si Zhao Feng sa pananabik. Maingat siyang yumoko at hinawakan ang pulang likido. Biglang may tumalon mula sa kaliwang mata niya. Mas maganda pa ang blood red liquid effect kaysa sa body strength N ng powder. Malaki. Ang dugong pulang lawa ay ang pinagmulan kung saan ang batong pader ay nakapagpalago ng gayong mga bihirang mapagkukunan. Plop. Agad na tumalon si Zhao Feng sa lawa. Gulo-gulo. Naramdaman ni Zhao Feng ang mainit at maanghang na enerhiya na pumapasok sa kanyang mga pores. Woo! Hindi napigilan ni Zhao Feng ang sarili na umungol sa sarap. Ang enerhiya mula sa pond na ito ay mas malakas kaysa sa body strengthening powder na binili ko. Si Zhao Feng ay nag-circulate ng air crossing breathing technique at metal wall technique ng sabay. Napakahiwaga ng likidong pula ng dugo. Hindi lamang ito makakatulong na palakasin ang katawan ng isang tao, maaari din itong mapataas ang lakas ng inner ng isang tao. Damaloy ang oras. Sa tulong ng likido, naramdaman ni Zhao Feng na tumaas ang level ng kanyang air crossing breathing technique at metal wall technique. Gayunpaman, mahigit 70% ng enerhiya ang naabsorb ng kanyang mga buto, dugo, at balat. Makalipas ang halos kalahating araw, naramdaman ni Zhao Feng ang kanyang metal wall technique na sa wakas ay umusad mula sa tuktok ng ikalawang antas hanggang sa ikatlong antas. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay kasing lakas ng tanso ang kanyang balat at mas matigas pa ang kanyang mga buto. Naabot na ng metal wall technique ang ikatlong antas. Doble ang depensa ko at tumaas ng 150 hanggang 200 kings ang lakas ko. Si Zhao Feng ay lubos na nasisiyahan. Kung ang metal wall technique ay ganap na pinagsama-sama sa ikatlong antas, ang kanyang katawan ay maaaring humarap sa mga espada at talam ng diretso. Matapos maabot ang ikatlong antas ay nagpahinga si Zhao Feng ng ilang oras pa sa pulang likido. Sa sandaling ito, ang kanyang cultivation ay umabot na sa tuktok ng ika-4 na ranggo at ang kanyang inner strength ay papalapit na sa ika-5 ranggo. Sa sitwasyon ng buhay at kamatayan sa Sky Cloud Forest dati, ang kanyang cultivation ay umabot sa peak ng 4th rank. Maging ang lalaking naka-gray ay umabot sa ika-6 na ranggo bago siya namatay. Mukhang ang potensyal ng isang tao ay maaaring mailabas ng pinakamahusay kapag sila ay nasa mga sitwasyon sa buhay at kamatayan. Matapos ganap na pagsamahin ang metal wall technique, tumalon siya mula sa lawa at naglakad patungo sa pasukan ng kuweba. Roar! Kung! Raar! Ang mga nakamamatay na hayop at mas malalakas na mabangis na hayop ay nagpapatayan para sa bangkay ng dalawang high tier na nakamamatay na hayop. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mapabuntong hininga habang iniisip ang halaga ng high-tier deadly beast. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng higit sa 20 beses kaysa sa presyo ng isang mababang antas na nakamamatay na hayop. Ngunit ang mga nakamamatay na hayop at mabangis na hayop na ito ay maaaring kainin ang mga bangkay ng dalawang high-tier na nakamamatay na hayop upang madagdagan ang kanilang sariling lakas. Natakot si Zhao Feng na harapin ang napakaraming hayop, kaya umatras siya pabalik sa lawa. Magsasanay lang ako ng kaunti dito. Humiga si Zhao Feng sa blood pond at nagsimulang magtanim muli. Ang paggamit ng pond na pulang dugo ay lubhang nakatulong. Sa sandaling umalis siya, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong bumalik. Makalipas ang kalahating araw, ang cultivation at inner strength ni Zhao Feng ay parehong napakalapit sa ika-5 ranggo ng martial path. Sa loob ng kanyang kaliwang mata, ang berdeng ningning ay umabot na sa 4 na talampakang siyam. Maaari kong subukang makapasok sa ika-5 ranggo sa lalong madaling panahon. Tumalon si Zhao Feng mula sa pond at nagsimulang magsagawa ng Angry Dragon Fists. Ang Angry Dragon Fists ay nasanay na sa max level. Ngayon, ang lakas ng ilang galaw ay lumampas sa orihinal na limitasyon. Sa ibang pananaw, masasabing isa na itong bagang martial art ngayon. Pakiramdam ni Zhao Feng ay nasusunog siya. Teng! Si Zhao Feng ay pumili ng 500 taong gulang na halaman ng dugo mula sa pulang batong pader. Kapag ang isang normal na martial artist ay umabot sa tuktok ng isang ranggo, hindi sila makakapasok kaagad sa susunod na ranggo. Ito ay dahil nagkaroon ng problemang tinatawag na bottleneck. Ang punto ni Zhao Feng sa paggamit ng halaman ng dugo ay upang buksan ang bottleneck na ito.
Ang 500 taong halaman ng dugo ay may mas maraming enerhiya kumpara sa 300 taong gulang na halaman ng dugo. Habang kinakain ito ni Zhao Fang, agad niyang naramdaman ang gulo ng enerhiya sa buong katawan niya. Agad niyang inikot ang air crossing breathing technique para maabsorb ang enerhiya. Makalipas ang isang araw at isang gabi, naramdaman ni Zhao Fang ang paghahalo ng kanyang dugo sa kanyang inner strength. Naramdaman niya ang parami ng mga thread ng inner strength na nabuo. Halos double ang dami ng inner strength ko simula nang makapasok ako sa 5th rank. Halatang nadagdagan na rin ang mga katangian ng aking katawan. Nakikita ni Zhao Fang ang mga pagbabago sa kanyang katawan gamit ang kanyang kaliwang mata. Malapit na, pinagsama niya ang kanyang kaharian at hinigop ang mga labi ng gamot. Pagdaragdag ng inner strength sa kanyang air crossing breathing technique, ang kanyang bilis ay umabot na sa isang bagong antas. Ang kabuuang lakas ni Zhao Fang ay sumailalim sa malalaking pagbabago dahil sa pambihirang tagumpay. Kung nakilala niya ngayon ang lalaking nakasuot ng kulay abo, sigurado siyang kaya niyang lumaban at manalo. Ang paglilinang ay ang batayan ng lakas. Habang tumataas ang base strength, ang inner strength, bilis at kasanayan ay magkakaroon ng higit na kapangyarihan. Pagkatapos ng isang araw ng pagsasama-sama, muling bumalik si Zhao Fang sa pasukan ng kuweba. Wu! Roar! Isang malakas na sigaw ang nagmula sa loob ng kanyan. Hindi napigilan ni Zhao Fang ang kanyang sarili na manginig. Iyon ay, nagbago ang ekspresyon niya. Sa loob ng kanyan, isang 7 hanggang 8 metro ang haba na Asher-eyed hyena ay nakatayo sa loob nito. Inilabas ng hyena ang nakamamatay na aura nito at ginawa nitong takot ang lahat ng mailap at nakamamatay na hayop sa loob ng 10 milyang radius. Malinaw na ang Asher-eyed hyena ay isa ring mataas na antas na nakamamatay na hayop. Ang lakas nito ay hindi mas mahina kaysa sa Blood Red Python o sa Two-winged Sword-teeth Tiger. Agad na nakita ng hyena si Zhao Fang pagkalabas niya sa kuweba at tulad ng hangin, agad itong lumapit sa kanya. Ang bilis naman. Nang hina ang balita to ni Zhao Fang nang i-activate niya ang kanyang inner strength at umatras pabalik sa kuweba. Hong! Nagsimulang manginig ang kuweba nang bumagsak ang hyena sa pasukan. Dahil sa shockwave, napaungol si Zhao Fang sa sakit. Mataas na antas na nakamamatay na mga hayop. Anong kapangyarihan? Dahil pinaikot niya ang kanyang inner strength at naabot na niya ang 3 antas ng metal wall technique, hindi siya nasaktan. Kung ito ay isang cultivator ng ika-4 na ranggo ng martial path, ang shockwave lamang ay maaaring halos pumatay sa kanila. Pang! Ang Asher-eyed hyena ay paulit-ulit na umatake sa pasukan. Pakiramdam ni Zhao Fang ay parang isang bundok ang umuuga. Buti na lang mahirap ang pasukan. Gayunpaman, ang pasukan ay maliit kumpara sa Asher-eyed hyena at pagkatapos ng ilang pag-atake, ang pasukan ay nagsimulang gumuho sa halip. Boom! Ang pasukan ay gumuho. Ang mukha ni Zhao Fang ay naging itim. Pagkatapos ng ilang panginginig, ang Asher-eyed hyena ay umalis sa pasukan. Gayunpaman, nararamdaman pa rin ni Zhao Fang ang aura nito. Matapos mamatay ang Blood Red Python, ito na ngayon ang teritoryo ng hyena. Kahit na nagawa ni Zhao Fang na maghukay sa labas ay kailangan pa rin niyang harapin ang isang malakas na kaaway. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya siyang bumalik sa kailaliman ng yungib. Ang kuweba ay mayroon pa ring maliliit na hayop at hayop na maaaring gamitin para sa pagkain. Plop! Si Zhao Fang ay tumalon pabalik sa pulang dugo na pond at nagsimula siyang mag-concentrate muli sa pagsasanay ng metal wall technique. Ang pulang likido ay may malaking benepisyo para sa katawan. Naramdaman ni Zhao Fang na dumaranas ng banayad na pagbabago ang kanyang katawan. Pang! 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 Ang pagpintig sa kanyang kaliwang mata ay naglabas ng sajetsit ng init sa kanyang buong katawan, na nagpapataas ng kanyang pagsipsip ng pulang likido. 1 oras. 2 oras. 3 oras. Naramdaman ni Zhao Fang na lalong tumitigas ang kanyang katawan. Kalahating araw. 1 araw. 2 araw. Sa wakas, pagkaraan ng 2 araw, naabot ni Zhao Fang ang ika-4 na antas ng metal wall technique. King of Gods, Kabanata 35. Unang simula ng pangunahing paligsahan. Ang unang 3 antas ay ang pundasyon ng metal wall technique.
Ang bawat antas pagkatapos nito ay magbibigay sa magsasaka ng napakalaking pagtaas ng kapangyarihan. Sa sandaling ang body martial art na ito ay nasanay sa ikaapat na antas, ang katawan ng cultivator ay kasing tigas ng isang metal na pader at ito ay hindi maarap. Nangangahulugan ito na kayang kontrahin ni Zhao Feng si Xin Fei ng mag-isa gamit ang kanyang katawan at karamihan sa mga cultivator ng ikaapat at ikalimang ranggo ay hindi maaaring makapinsala sa kanya. Ang ikaapat na antas ng metal wall technique ay hindi lamang nagpalakas sa balat, pinalakas din nito ang mga buto sa pamamagitan ng paghubog nito sa loob, na nangangahulugang ang lakas ng magsasaka ay higit na nalampasan ang iba pang kaparehong ranggo. Naramdaman ni Zhao Feng na kitang-kita ang pagbabago sa kanyang katawan. Kung hindi gumagamit ng inner strength, ang bawat galaw at kilos niya ay maglalaman pa rin ng hindi mapigil ang kapangyarihan. Madali kong matalo ang mga cultivator ng ikaapat na ranggo sa pamamagitan lamang ng aking katawan. Kaya kong kontrahin ang ilang ikalimang ranggo. Huminga ng malalim si Zhao Feng at pinagmasdan ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ni Zhao Feng ang kadakilaan ng isang body martial skill. Kung una niyang sinanay ang metal wall technique hanggang sa ikaapat na antas, hindi siya mahihirapang labanan ang tatlong assassin. Teng. Tumalon si Zhao Feng mula sa lawa at pinagsama ang kanyang pundasyon. Pagkatapos, gumapang siya patungo sa pasukan. Ang pasukan ay ganap na nakaharang ng mga nahulog na bato. Gayunpaman, nakikita pa rin ni Zhao Feng ang tanawin sa labas sa mga puwang. Hindi pa rin umaalis. Nagtaas ng kilay si Zhao Feng. Ang Azure-eyed hyena ay nakahiga sa loob ng kanyan, natutulog. Hindi nang ahas si Zhao Feng na gumawa ng anumang kain na hinalang galaw. Ang ginawa lang niya ay itabi ang ilan sa maliliit na bato. Woo! Sa sandaling ito, ang Azure-eyed hyena ay napaungol. Pakiramdam ni Zhao Feng ay walang magawa nang bumalik siya sa kuweba. Bilang isang mataas na antas na nakamamatay na hayop, ang Azure-eyed hyena ay may matinding pakiramdam. Ang pagsusumikap na bulaanan ito ay hindi madali. Mayroon pang 2 araw bago magsimula ang pangunahing paligsahan. Bahagyang lumala si Zhao Feng habang nakababad siya sa loob ng lawa. Hindi siya makalusot ng pilit. Ang lakas ng Azure-eyed hyena ay nasa ika-8 ranggo ng martial path. Ang sinumang magsasaka sa ilalim ng ika-7 ranggo ay agad na papatayin. Ang bawat 3 ranggo ay isang malaking pagkakaiba. Halimbawa, ang isang magsasaka sa tuktok ng ika-6 na ranggo ay madaling matatalo sa isang magsasaka na umabot sa ika-7 ranggo, sa ilalim ng parehong mga kalagayan. Ang hyena ay isang martial master dahil umabot na ito sa ika-8 ranggo. Kahit na ang ilan sa mga matatanda ng sekta ay hindi ito matalo. Nagpasya si Zhao Feng na kung hindi siya makalabas, dapat na lang niyang linangin. Nakahiga sa pond muli niyang pinaikot ang air crossing breathing technique at metal wall technique. Bagamat malaki pa rin ang naitulong ng pulang likido sa metal wall technique, mas mabagal na ngayon ang pagtaas kaysa dati. 2 araw ang lumipas sa isang iglap. Ang metal wall technique ni Zhao Feng ay muling tumaas, kahit na hindi ito umabot sa ika-5 antas. Sa buong panahong iyon, kumain siya ng 500 taong gulang na halaman ng dugo at isang 500 taong gulang na batong kawayan ng dugo. Pagkatapos ay kumain si Zhao Feng ng isang blood spirit grass at naramdaman ang kanyang inner strength na nagdalisay sa mas mataas na kalidad. Sa tulong ng halaman ng dugo at ng pulang lawa, ang antas ng kanyang lakas sa panloob ay umabot sa tuktok ng ika-5 ranggo, hindi ito mas mahina kaysa kay Zhao Han. Ang paggamit ng blood bamboo rock ay mas nakakatulong. Nakatulong ito sa paglabas ng lason sa katawan ng isang tao. Ang pagkakaroon ng paggamit ng napakaraming mga mapagkukunang yaman, mayroong ilang lason sa loob ng kanyang katawan at nagkaroon siya ng ilang maliliit na pinsala sa loob. Ngunit matapos gamitin ang blood bamboo shoot, naramdaman niyang naglabas siya ng makapal na itim na likido ng maraming beses, na nakatulong sa kanya na maalis ang lason at naramdaman niyang gumaling ang panloob ng mga pinsala. Sa sandaling ito, ang inner strength ni Zhao Feng ay nasa peak ng 5th rank at ang kanyang cultivation ay nagsasara na rin sa peak 5th rank. Ang kanyang metal wall technique ay halos nasa tuktok ng ika-4 na antas. Pero hindi man lang siya nakaramdam ng saya. Ngayon ang simula ng pangunahing paligsahan. Malungkot na umiling si Zhao Feng. Nakakulong pa rin siya sa loob ng kuweba at hindi siya makalabas.
Parehong oras. Sa Sun Feather City, sa sekta ng Zhao. Ang lahat ng mga elite na panloob na disipulo ay nagpakita. Unang pwesto Zhao Linlong, pangalawang pwesto Zhao Qi, pangatlong pwesto Zhao Han. Dumating na ang lahat ng mga henyo. Bakit wala pa siya? Inilibot ni Zhao Yufei ang magagandang mata sa paligid, ngunit hindi niya makita si Zhao Fang. Sa wakas ay naabot na ni Zhao Fang ang ika-4 na ranggo ng martial path pagkatapos ng kalahating buwan. Kasama dito ang tulong ng air crossing breathing technique at mahalagang mga mapagkukunan. Sa entablado, mayroong 50 upuan na nakaayos sa 5 hanay. Sa mga upuan ay nakaupo ang 50 panloob na alagad. Ang 50 upuan ay kumakatawan sa 50 bahagi ng panloob na mga alagad. Ang unang 3 may-ari ng upuan ay ang nangungunang 3 disipulo ng sekta ng Zhao. Lahat sila ay umabot man lang sa ika-5 ranggo ng martial path. Sa pagtingin sa kanilang mga aura, makikita na sina Zhao Qi at Zhao Han ay parehong nakarating kamakailan sa ika-5 ranggo. Para sa numero 1 mga disipulo na si Zhao Linlong, hindi pa niya idinilat ang kanyang mga mata sa simula pa lang, na naging mas misteryoso sa kanya. Hindi niya idinilat ang kanyang mga mata para manood ng anumang laban. Bakit wala ang nangungunang panlabas na alagad na si Zhao Fang? Oo. Narinig ko na tinalo niya ang isang cultivator ng ika-4 na ranggo gamit lamang ang lakas ng isang half-step martial artist. Tinalakay ng mga alagad ng sekta. Maliit na bilang lamang ng mga tao mula sa mataas na antas ng sekta ng Zhao ang nakaalam na wala si Zhao Fang. Sa entablado, kung naririto siya at hindi bababa sa ika-4 na ranggo ng martial path, magagawa niyang maabot ang top 5 ng walang problema. Bulong ng isang matandang may puting balbas sa sarili. Ang matandang may puting balbas na ito ang pangunahing hukom ng paligsahan ng mga panlabas na disipulo, ang hamarang sa pag-atake ni Zhao Chanjian. Ngayon ay isa rin siya sa 2 pangunahing hurado ng pangunahing paligsahan. Kung makakarating siya, kung gayon ang araw ay dapat na nagmumula sa timog. Ang mga mata ni Zhao Tianijin ay marahas na kumislap, ngunit pagkatapos ay nag-isip siya na may kainahinala. Ngunit bakit hindi pa nagre-report si Grey Eagle, ang isa na kumuha ng misyon? Sa loob ng Sky Cloud Forest, sa kuweba. Si Zhao Fang ay nakakapit sa huling string ng pag-asa. Mabagal na lumipas ang oras. Sigurado siyang nagsimula na ang pangunahing paligsahan. Sa pagbabantay ng Asher-eyed hyena sa labas, si Zhao Fang ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang padalus-delos na paggalaw. Ang tanging magagawa niya ay ang tamang paglilinang ng metal wall technique at air crossing breathing technique. Isang araw na naman ang lumipas sa isang iglap. Ang metal wall technique ni Zhao Fang ay umabot na sa tuktok ng ika-4 na antas. Ang kanyang inner strength ay umabot na sa limitasyon ng ika-5 ranggo. Maging ang kanyang paglilinang ay dahan-daang nagpapatuloy patungo sa tuktok ng ika-5 ranggo. Isang araw ang lumipas mula sa simula ng pangunahing paligsahan. Wala nang pag-asa si Zhao Fang. Bagamat mahalaga ang paligsahan ng panloob na disipulo, hindi ito kasing halaga ng sarili niyang buhay. Higit pa rito, kung mayroon siyang sapat na lakas, hindi niya kailangang matakot sa sinuman kapag bumalik siya sa sekta. Roar! Mula sa loob ng kanyan ay may sumigaw. Agad na tumalon si Zhao Fang mula sa lawa. Ang tunog na iyon ay malinaw na nagmula sa Asher-eyed hyena. Pupunta ako at suriin ito. Gumamit si Zhao Fang ng lightly floating ferry at dumating sa pasukan ng kuweba. Sa pamamagitan ng mga bitek, nakita niya ang mga eksena mula sa kanyan. Mula sa kabilang bahagi ng kanyan, may lumitaw na ilang tao. Mga tao. Unang naging masaya si Zhao Fang, pagkatapos ay bumaba muli ang kanyang mood. Tanging ang mga martial masters lamang ang makakalaban sa mga mataas na antas na nakamamatay na hayop. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Fang na 3 milya ang layo mula sa kuweba, mayroong 2 lalaki at 1 babae. Ang kanilang mga edad ay nasa 17 o 18, ang pinakamatanda ay mga 20. Sa kanilang edad, halos imposible na silang maging isang martial master. Sa isip ni Zhao Fang, ang mga elder ng sekta ay umabot na lahat sa 70 o 80. Ngunit tila nag-iingat ang hyena sa mga tao. Iisa lang ang suot ng 3 tao, parang iisa lang ang faction. Dahil 3 o 4 na milya ang layo nila,
hindi marinig ni Zhao Feng ang kanilang mga boses dahil ang kanyang mga tainga ay hindi kasing bias ng kanyang mata. Sa oras na ito, mahinang sinabi ng kabataang nasa harapan. Mukhang may katalinuhan ang bastos na ito. Walang hamon. Naiinis na sabi ng ibang kabataan. Iwan mo sa akin. Sabi ng dalaga. Oo naman, Little Sister Yuan. Ang iyong aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ay masyadong mahina, hindi mo ito mapapatay sa isang galaw lamang. Sabi ng binata sa harapan. Kung maririnig ni Zhao Feng ang kanilang sinasabi ay magugulat siya. Maya-maya, pinanood niya ang dalaga na naglalakad patungo sa mataas na antas na nakamamatay na hayop. Woo! Ang Azure-eyed hyena ay sumugod sa dalaga. Oh, anong nagyayari? Natigilan si Zhao Feng. Mamamatay na ang babaeng iyon. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay itinulak sa pinakamataas. Bumagal ang buong mundo ng 10 beses. Wasakin. Lumutang ang dalaga sa kanyang paningin. Ang kanyang mga kamay ng jade ay bahagyang nag-swipe sa hangin at isang azure-colored light ang nabuo sa kanyang mga kamay, at pagkatapos ay lumipad ito sa ulo ng hyena. Ang mas matigas kaysa sa metal na balat ng azure-eyed hyena ay madaling nahiwa. Napasigaw ang hyena habang sumasabog ang kanyang ulo. Hong! Bumagsak ang bangkay sa lupa. Nagulat si Zhao Feng. Namumugto pa ang kaliwang mata niya. Sa loob ng itim na dimensyon ng kanyang mata, nahati sa dalawang figure ang berdeng ilaw. Ang isa sa kanila ay ang hyena, habang ang isa ay ang babae. Nagdikit ang dalawang figure sa isa't isa. Kumaway ang dalaga pa simpleng iwinagayway ang kamay. Ang kanyang pag-atake ay naglalaman ng insight na masyadong malalim para maunawaan ni Zhao Feng at pinatay nito ang hyena sa isang suntok. Ang eksena sa kanyang isipan ay paulit-ulit na pinalabas, si Zhao Feng ay nakatayong tulala na para bang siya ay nasa ulirat. Sa sobrang concentrated niya ay hindi na niya napansin ang pag-alis ng 3 tao. Little Sister Yuan, bagamat mahina ang kalaban mo, hindi naman masama ang kapangyarihan ng hakbang na iyon. Nagpuri ang kabataang nasa harapan. Nang imulat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Walang natira sa loob ng kanyan. Tanging ang bangkay ng azure-eyed hyena. Parang panaginip lang lahat ng nangyari. Ngunit kung imulat niya ang kanyang kaliwang mata, ang eksena ng babaeng pumatay sa mataas na antas na nakamamatay na hayop ay air replay ng pabalik-balik. King of Gods, Kabanata 36. Ikalawang pasimula ng pangunahing paligsahan. Saan galing ang mga taong iyon? Naisip ni Zhao Feng na ang lahat ay surreal. Sa hindi inaasahan, ang kanyang kaliwang mata ay nagbukas ng isang bagong kakayahan. Kabisaduhin nito ang anumang eksenang nakita niya at ganap na may replay ito. Kung payag si Zhao Feng, maaari niyang buksan ang eksena at subukang makakuha ng ilang mga insight. Alam niyang limitado ang kanyang kaalaman sa labas ng mundo. Ang kontinente ng Azure Flower ay may hindi mabilang na bilang ng mga bansa. Ang Sky Cloud Forest lamang ang dumaan sa mahigit 10 bansa. Ang Sunfeather City ay isa lamang maliit na lungsod sa loob ng isang bansa. Sa pagbabalik ng kanyang katahimikan, si Zhao Feng ay naging masaya. Ngayong patay na ang hyena, walang makakapidyaw sa kanyang pag-alis. Kailangan kong umalis ng mabilis. Nakaramdam ng pagkabalisa si Zhao Feng habang iniisip niya ang tungkol sa pangunahing paligsahan. Ang pasukan sa kuweba ay hinaranggan ng mga bato. Ang kailangan lang niyang gawin ay magbukas ng landas. Pang! Ang mas maliliit na bato ay halos 150 kilo lamang ang bigat. Sa katawan lang niya, kaya niyang durugan ang mga bato. Kung dagdagan niya ito ng inner strength, ang mga bato ay madudurog. Nang makatagpo si Zhao Feng ng malalaking bato, sinimulan niyang itulak ang mga ito sa isang tabi. Ang mga normal na 5th rankers ay mayroong 750 kulang ng lakas sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang katawan ng mag-isa. Dahil sinanay ni Zhao Feng ang metal wall technique sa ika-4 na antas, mayroon siyang hindi bababa sa 1,250 kulang na lakas, 500 na higit pa sa kung ano ang mayroon ang mga normal na cultivator ng ika-5 ranggo. Malinaw, ang pangunahing gamit ng metal wall technique ay upang makatulong na mapataas ang depensa ng isang tao at hindi tumaas ang kapangyarihan ng isang tao. Sa wakas ay binuksan ni Zhao Feng ang landas sa loob ng kalahating oras. Gayunpaman, hindi siya kaagad umalis.
May natitira pang mahahalagang yaman sa pulang batong pader. Ra! Ra! Sa sandaling ito, nagsimulang sumigaw ang ilang nakamamatay na hayop at mababangas na hayop. Ang katawan ng mataas na antas na nakamamatay na hayop ay makakaakit ng mas maraming hayop. Naranasan ito sa unang pagkakataon, agad na pinabilis ni Zhao Fang ang kanyang bilis. Parang rocket, lumipad siya sa batong pader at kinuha ang ilan sa mga halaman. Isa lang ang layunin niya, ay kunin ang 1,000 taong gulang na halaman. Ang 1,000 taon na halaman ng dugo, 1,000 taon na espiritu ng damo, at ang 1,000 taong dugong kawayan na bato. Marami siyang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Una, makakatipid siya ng oras. Maraming mga hayop ang nagtitipon. Pangalawa, kahit na ang 300 at 500 taong gulang na mga halaman ay mahalaga, si Zhao Fang ay nakakain na ng marami sa mga ito, kaya ang mga epekto nito ay hindi gaanong halata para sa kanya. Seng. Wala siyang lakas ng loob na tumigil pagkatapos niyang kunin ang mga halaman. Pagpasok sa kanyan, mayroon ng 7 o 8 nakamamatay na hayop na nag-aaway. Mayroon ding 30 malalakas na mabangis na hayop dito, lahat sila ay may lakas na pang-4 na ranggo. Sinubukan ni Zhao Fang ang kanyang makakaya upang iwasan ang mga hayop at dumiretso sa sapa. Bagamat sinubukan niyang iwasan ang mga hayop, mayroon pa ring ilang mabangis at nakamamatay na mga hayop na dumating para sa kanya. Nililigawan mo si kamatayan. Sigaw ni Zhao Fang nang tumama ang kanyang palad sa isang mababang antas na nakamamatay na hayop. Crack! Ang mga buto ng mababang antas na nakamamatay na hayop ay agad na nabasag. Ang pag-atake niyang ito ay purong kalamnan, hindi gaanong inner strength ang ginamit. Ang mababang antas na nakamamatay na hayop ay bahagyang mas malakas kaysa sa Green-Headed Tiger King na una niyang nakilala noong dumating siya sa Sky Cloud Forest. Ang pagpatay sa halimaw sa isang suntok ay naging sanhi ng pagkalat ng iba pang mabangis na hayop sa takot at ayon sa kanyang memorya, si Zhao Fang ay bumalik sa paraan ng kanyang pagdating. Sa daan, muli niyang nakilala ang maraming nakamamatay na hayop. Ito ay dahil ang bangkay ng mataas na antas na nakamamatay na hayop ay naakit lamang ng napakaraming iba pang mga hayop. Flaming Metal Fist. Sigaw ni Zhao Fang habang bumubuhos ang mahinang berdeng kinang mula sa kanyang kamao. Ang kamao ay tumama sa isang mababang antas na nakamamatay na hayop na ang lakas ay katumbas ng isang cultivator ng ika-5 ranggo. Sa ilalim ng isang suntok na ito, ang mababang antas na nakamamatay na hayop ay nabasag ang mga organo nito. Sa paggamit ng Blood Spirit Grass, Blood Red Pond, ang kanyang inner strength ay mas malakas kaysa sa inner strength ng iba. Kapag ganap niyang na-circulate ang air crossing breathing technique, maaari niyang agad na mapatay ang isang cultivator na may parehong ranggo. Makalipas ang 1 oras, sa wakas ay narating ni Zhao Fang ang mga panlabas na gilid ng Sky Cloud Forest at nagmamadaling bumalik patungo sa Sun Feather City. Nabalitaan ko na malapit nang matapos ang pangunahing paligsahan ng sekta ng Zhao. Ang pangunahing paligsahan ay nahahati sa Ranking Challenge at ang Spot Challenge. Sa 100 tao, 50 lang ang magiging inner disciples. Ang huli ay dapat matapos na ngayon. Ako'y lubos na nalulungkot hindi ako nakapanood. Sa daan ay narinig niya ang ilang impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyayari. Pagkabalik niya sa sekta, hindi siya agad tumungo sa lugar kung saan ginanap ang pangunahing paligsahan, sa halip ay umuwi muna siya at iniligpit ang 1,000 taong gulang na halaman. Hindi nagtagal, nagpalit siya ng damit saka nagmamadaling lumabas ng pinto. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang hiding air technique para ipakita na ang kanyang cultivation ay nasa peak 4th rank lamang. Tulad ng para sa kanyang inner strength, ito ay ipinakita na nasa ika-5 ranggo. Ito ang pinakamahusay na magagawa ko. Hindi nagtagal ay dumating si Zhao Fang sa lugar gamit ang lightly floating ferry. Sa sandaling ito, tila nasa ika-2 yugto ang paligsahan. Pagkatapos ng 1 araw ng matinding labanan, natapos na ang Spot Challenge at ang 50 inner disciple ay napagpasyahan na. Ang Ranking Challenge ang susunod. Ang 50 sa inyo ay maghahaman sa isa't isa para malaman ang kabuuang ranggo at ayon sa inyong mga ranggo, ang mga premyo ay ibibigay. Isang malakas at matandang boses ang umalangaw-ngaw. Sa gitna ng site, may isang arena. Sa tapat ng arena, may stage.
Mayroong 50 upuan sa entablado at sa bawat upuan ay nakaupo ang isang tao, na kumakatawan sa isang panloob na disipulo. Ang unang round na spot challenge ay nanghamunin ng 50 outer disciples ang 50 inner disciple, upang subukang makakuha ng pwesto sa panloob na alagad. Nag-scan si Zhao Feng at nalaman na mula sa mga panlabas na disipulo, sina Zhao Yufei, Zhao Yu at Zhao Guang ay lahat ay umabot sa top 50. Gayunpaman, ang kanilang mga ranggo ay nasa huling 10. Si Zhao Yufei lang ang nakaabot sa top 20. Malinaw, ito ay ang spot challenge na ranggo, at hindi ang tunay na ranggo. Huli pa rin akong dumating. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang identity card at dumaan sa checkpoint. Si Zhao Feng. Siya iyon, ang nangungunang panlabas na disipulo. Agad na nakuha ni Zhao Feng ang atensyon ng mga tao. Judge, pwede pa ba akong sumali? Sabi ni Zhao Feng habang siya ay huminga. Kahit sino ka pa, hindi ka makakasali dahil tapos na ang unang round ng paligsahan. Sabi ng judge. Hindi niya akalain na kailangan ni Zhao Feng ng espesyal na atensyon. Siya yon. Nagliwanag ang mga mata ng pangunahing hukom na may puting balbas. Siya ang pangunahing judge ng Outer Disciples Contest at nakita niya si Zhao Feng na dominahin ito. Nang marinig ang mga salita ng hukom, walang magawang umiling si Zhao Feng. Hindi siya masyadong interesado dahil 2 hanggang 3 tao lang ang kaparehan niya. Ngunit interesado pa rin si Zhao Feng sa mga gantimpala. Kung maabot ng isa ang nangungunang 3, maaari silang pumunta sa martial arts library at pumili ng pinakamataas na ranggo na kasanayan. Maghintay. Ang boses ay nanggaling sa pangunahing hukom. Pangunahing hukom. Anong ibig mong sabihin? Nag-aalinlangan ang hukom na nag-oorganisa. Madaling nang ibabaw ang batang ito sa Outer Disciples Contest at nauna. Ang kanyang pag-unawa at potensyal ay hindi nasusukat. Sa tingin ko mabibigyan natin siya ng pagkakataon. Sabi ng matandang may puting balbas. Tumingin si Zhao Feng nang may pasasalamat sa kanya. Siya ay tinulungan siya ng higit sa 1 beses. Tutol ako. Isang malamig na boses ang narinig mula sa kabilang sulok. Ang tao ay si Zhao Chanjian. Bawat bansa ay may kanya-kanyang mga patakaran. Paano mababago ang mga patakaran para sa isang tao? Kung sila ay dumating ng huli para sa pangunahing paligsahan, kung gayon ay malinaw na hindi niya pinapansin ang mga patakaran. Matuwid na sabi ni Zhao Chanjian. Nakaramdam ng sakit si Zhao Feng. Nahuli siya dahil nagpadala si Zhao Chanjian ng mga assassin pagkatapos niya. Ngayon, pinipigilan siya ni Zhao Chanjian na makapasok sa tournament. Tama ka. Tama si Zhao Chanjian. Hindi natin pwedeng hayaang magustuhan siya ng mga tao sa likod ng pinto. Hihihi, makakapaghintay ang batang ito sa susunod na paligsahan makalipas ang 3 taon. Maraming tao ang tuwang-tuwa kay Zhao Feng. Nagsimulang mag-usap ang mga matataas na sekta ng Zhao sa kanilang mga sarili. Napakahalaga ng paligsahan sa taong ito. Hindi lamang ilan sa mga matatanda ang dumating kahit ang pinuno ng sekta na si Zhao Tiankang ay narito. Iba ang kanilang pananaw kumpara sa iba. Mas gugustuhin nilang magpalaki ng mas maraming henyo kaysa sa pag-aalaga sa mga patakaran. Ano ang iniisip ng 2 pangunahing hukom? Walang ekspresyong sinabi ng pinuno ng sekta na si Zhao Tiankang. Mayroong 3 tao na may pinakamaraming kapangyarihan sa pangunahing paligsahan. Ang pinuno ng sekta at ang 2 pangunahing hukom. Sinusuportahan ko si Zhao Feng. Mas maganda sa sekta kung marami tayong henyo. Sabi ng pangunahing hukom na may puting balbas. Agad na napalingon ang lahat ng mga tao sa isa pang pangunahing hukom. Ang isa pang hukom ay isang matanda na nakasuot ng puting damit. Nakita ni Zhao Feng na pamilyar ang taong ito. Agad niyang napagtanto na ang taong ito ang nagbabantay sa martial arts library noong nakaraan. Nakita rin ng matandang nakasuot ng puting damit si Zhao Feng at malalim na sinabi. Sinusuportahan ko rin si Zhao Feng. Nagkagulo ang karamihan. Parehong nagpasya ang mga pangunahing hukom na suportahan si Zhao Feng. 2 sa 3 tao na may pinakamalaking kapangyarihan dito ang nagpasya na tulungan si Zhao Feng. Maging ang pinuno ng sekta ay wala nang magagawa tungkol dito ngayon. Paano ito nangyari? Naging berde ang mukha ni Zhao Tianjin.